Sinalubong ako ni Constantine na nakaayos, ngayon ay parang hipster na taga-baryo. Pare, sa pagkakaalala ko, dito sa maliit na gusali nagsimula ang lahat. Pwede mo bang ikwento ng maikli kung paano mo ito itinayo? Hindi ka nagkakamali sa alaala mo. Totoo, ako mismo ang nagtayo nito gamit ang sarili kong mga kamay. Dito mismo sa lugar na ito. Itong bahagi na ito ay ikinabit sa pundasyon gamit ang mainit na paraan ng paglalagay sa bakal. At lahat ay gawa lang sa extruded polystyrene foam. Walang frame. Makikita mo rito ang lambat. Dito bumagsak. May pinakawalan ako rito mula sa ikalawang palapag. Nabutas, ayan. Ngayon makikita mo na kung paano ito ginawa. Ibig sabihin, hindi pandikit ng tile ang ginamit dito, kundi pandikit para sa insulation at pinalakas na lambat. Yun lang lahat, wala nang iba pa. Ayon sa plano, dapat may plaster at art beton na finishing. Sa tingin ko, masyadong mahirap ito para sa tamad. Mga tabla lang ang ginamit namin. Ganito lang kinabit pero nagmukhang finish na parang patchwork. Maaaring may hinahawakan pa nga ito, may mga pader, ayan, mga partition. Wala talagang kahit anong frame pero matibay pa rin ang lahat. Naalala ko, sabi mo ito ay isang corset na teknolohiya. Corset na teknolohiya. Oh, Sabi mo ngayon parang tabla na kasi walang humahawak doon. siguro may kaunti. Paano ko malalaman kung may hinahawakan pa siya o wala na? Dito, nakakabit gamit 4 na tornilyo. Tig-2 tabla sa bawat gilid. Nakapatong lang sa ibabaw dito. Ano bang nahahawakan nila doon? Wala naman. Yon. Ibig mong sabihin, naglakas loob kang itayo ang ikalawang palapag sa ibabaw ng bahagyang pinaputing polystyrene? Oo, pero una kong nilagyan ng armopoyas noong taglamig. Mas marami akong oras tuwing taglamig, kaya hindi ko na ininda ang pagod, nilagyan ko ng armopoyas. Ito ang permanenteng forma, kung saan ilang beses nang inilagay ang hagdanan. Itong hagdanan na ito ang inilagay at inasinta. Lahat ay matibay. Heto, nakapatong sa armopoyas. Ano nga ba tawag dito? Hindi ako construction worker. Wala talaga akong alam. Maulad V. O ito, mula sa mga bulok na tabla at inasikaso. Hindi naman talaga ganito. Pinutol ko sila sa site kasama kayo. At lahat ay naproseso na. Nilagyan ng antiseptiko lahat. Tapos sa ibabaw nito, nagsimula na kaming itayo. Kumbaga, ang balangkas mula sa tabla na 100 by 50. At pagkatapos, ginawa mo ang isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino mula sa'yo, nagtayo ka ng isang buong palapag sa medyo kadudadudang pundasyon. Ni ako, hindi ko inasahan yon mula sa sarili ko. Hindi lang isang palapag, halos 2 palapag. Kasi may mezzanine pa sa itaas ko at doon. At sobrang saya ko na ganito mismo ang ginagawa ko. Ibig sabihin, sinasabi niyang natapos na. Pero parang hindi pa talaga tapos lahat. Hindi pa pwedeng tumira dito. Pero dito, mas mainit-init na ngayon kumpara sa labas. Kaya pwede akong maglakad dito na naka-costume at may sombrero. Kahit nung nagtatrabaho ako doon, pwede namang walang sombrero. Gusto ko kung paano ginawa ang mga bagay dito, Kasaykada. Siguro, maaaring mukhang hindi ganoon ka-reliable, pero may mga brace kami dito. Kahit na pinako lang sila ng 100 at 50 na pako tig-3 sa bawat dugtungan. Yung extruded polystyrene mismo, nagbibigay pa rin ng matibay na suporta. Hindi mo pwedeng sabihing wala siyang tibay. Subukan mo ito. Sa ganitong posisyon, subukan mong baguhin ng kaunti, bawasan hanggang sa maging pahilis. Ayos lang naman, sa tingin ko, kapag marami nito, nagbibigay ito ng tigas, tapos natakpan na ang bubong, flexible shingles na, kaya yung mga nakapukpok na oriented strand board doon, nagbibigay din ng tigas. May mga brace naman sa lahat ng dako, gaya ng tawag niya ng may lambing, yung tumulong dito, mga Rasperdon Chiki. Ayan, syempre, kailangan pa ng finishing, tapos napakalaking insulation pa, dagdag pa. Yung tinatawag niyang cross insulation. Mas magiging mainit pa. Cross insulation, kung tama ang alam ko, nilalagay ito sa ibabaw ng frame. Pwede rin ito sa loob o labas. Pwede mong silipin sa loob. Oo, syempre gagawin ko. Para kung may moisture man sa mga tabla, lumabas ito sa labas, bakit papapasok dito? Ayan, sa tingin ko, sapat na ang lahat ng napag-isipan.
Sino ang nagplano? Ito ay kolektibong isipan, mga tao sa mga komento. Siyempre, sa simula, iniisip ko muna. Tapos tumatawag ako sa iba't ibang kakilala ko na kahit papaano ay may kinalaman sa konstruksyon. Binabasa ko ang mga komento at doon ko nalalaman ang solusyon. Bagamat kung hindi ko siguro binasa ang mga komento, baka matagal ko nang natapos ang lahat ng ito. Natatakot ako kasi sabi nila magigiba lahat at may natanggalan ng rehas. Pero sundin lang daw ang proseso para walang problema. Nakita mo ba sa video na buo na tanggal ang rehas? Hindi pira-piraso? Oo, nakita ko rin yun. At alam ko ang dahilan. Sa tag-init, nakatayo lang ang insulation. Halimbawa sa pader. At dahil sa init ng araw, unti-unti itong nadudurog at nagiging alikabok. Doon nila idinidikit. Siyempre, oo, hugasan man lang gamit ang high pressure washer. O kahit paano, alisin iyon at i-primer. Kasi nung nag-renovate kami sa bahay ng mga magulang ko, nag-primer kami tapos ginamitan pa ng magandang tile adhesive para dumikit, walang natanggal, walang mesh, lahat matibay, doon kumapit ang finishing. Kung lalagyan pa ng mesh, mas lalo pang titibay, di ba? Nagsimula na ang taglamig dito. May ulan at niebe. Para hindi makapasok ang hangin, ulan o niebe. Naglagay kami ng ordinaryong plastic, pero hindi basta-basta, reinforced siya, ipinako namin sa kabila at dito gusto ko pang takpan, ibig sabihin ng plastic din. Karaniwan, may daanan sa greenhouse at sapat na ito para mapainit ang silid tuwing taglamig kahit papaano, ngunit napapainit pa rin dahil sa, ipakikita ko mamaya, nandoon ang tubo. Nagbibigay ito ng init. Kung bubuksan mo ang pinto mula unang palapag ng paliguan, ayos din dito kasi umaakyat ang init. At magkakaroon tayo ng ganitong mga plastic, mga supot. Ano pa nga ba ang gagawin kung wala naman tayong ibang magagawa ngayon? Para makagawa ng mga bintana, dito kailangan ng mga 17 to 18 piraso ng bintana. Sa tingin ko, palaging nagbabago ang bilang doon. Sa una, maraming plano, pero sa huli, mas marami pa rin ang kailangan. Gusto ko pa ring maglagay ng 3 skylight na bintana sa itaas. Karaniwang mga skylight na bintana. Oo, karaniwan, mga skylight, Mahal, hindi maasahan. mahal, hindi maaasahan. Pero kailangan nating gawin iyon dito kasi kailangan ng solusyon doon. May ilaw at dagdag na ventilasyon pa. At sa parehong mezzanine na palapag, kailangan din ng dagdag na ventilasyon. Kaya kailangan din ng bintana. Sa tingin ko, tama lang ang ilaw. At tungkol naman sa ventilasyon dahil ikaw, nabanggit mo ito, anong ventilasyon ang ilalagay? Umaasa ako na natural lang, pero baka kailangan pa rin natin ng recuperator. Maaaring tayo na mismo ang gumawa nito. At sa sahig, ano ang meron ka dyan? Basura. Nakikita ko yan. Sa totoo lang, nandito ito. Ibig sabihin, ikaw ang nagtornilyo. Bawat plywood nakakabit, natira. Ganun pa rin ang natira. Oh, wala pa talagang nagagawa. Oh, malapit na darating ang insulation. At gagawin namin parang soundproofing. Interesting ang insulation doon. Magiging kombinadong solusyon para sa buong ikalawang palapag, pati na rin sa lumang bahay at sa extension. Lahat ay gagawin naming soundproof. At syempre, dagdag na rin ang thermal insulation. Sa tingin ko, maganda rin yon. Tara, ipapakita ko pa sa inyo ang isa pang kwarto. Ito ay dating. Ito ang bubong ng dati kong bahay dito. May sukat na 6x6. Dagdag pa ang 3 pader na 6x4. Ngayon, ang kabuoang sukat dito ay 140 na metro kwadrado. Ng buong bahay. Ng buong bahay, minsan kinuwenta ko, dapat mga 140 dito. Na metro kwadrado ang lumabas. Huwag kang tumapak dyan. Muntik na akong mahulog papunta sa banyo. Dati kasing may chimenea dyan. Oh, doon. At dagdag pa ang mga panel sa banyo, kumbaga lahat ng nandoon. Ngayon ay nagbagsak ka na doon. Oo, doon sa banyo. Kung ano man yun, lahat ng na-isolate doon, yun ang ibig kong sabihin. Ito yung tubo na iyon, na ngayon, Pinapainit ang ikalawang palapag. hindi pa siya ginagamit ngayon. Pero kapag panahon ng pagpainit, talagang nagbibigay siya ng sapat na init. Walang panganib ng sunog sa XPS, walang contact kahit saan. Walang kahit anong kontak. Kontra kami sa mga ganyang bagay ninyo, kontra kami sa mga kakaibang kontak na yan. By the way, hindi ito pinto. Basta bumabagsak lang ako sa pader. Ibig sabihin, dito talaga dadaan ang harang na ito.
Hanggang dito, makikita mo naman dito. Ito, dito ilalagay ang harang. Oo, dito sa poste na ito, ganito. Ayan, ganito. Yan. May paghahati pa ng mga kwarto. Sa bahay, di mo kailangan ng malaking kwarto dahil madalas ka sa ibang parte. Pero dito, ganun ang itsura, depende sa nakikita mo. 2.5 metro ang laki. Oo, mga 3 metro. Normal lang ang kwarto. Malinis, may kama, pwede mong lagyan ng mesa, ayos na. Maaaring dito rin kami maglagay ng isang interior na kama. May ganoong suhestyon. Sa ngayon, hindi ko pa talaga napagpapasyahan kung gagawin ba namin yon o hindi. Bilang isang opsyon, pwede naman para lang matulog tapos sa ilalim ay parang sofa. Pero hindi ko talaga gusto yung mga ganoong klase ng setup. Doon ay astig. May pagkaromantiko. Pero dito, ewan ko, parang wala lang. Dito ay daanan lang ang kwarto. Tapos ayan ang pinto. Aalis na ako. Tapos na. Susunod ako sa'yo. Nasa ibang kwarto na ako. Kita mo, parang ganito dito. Para kang nasa sarili mong bahay. Pero rinig at kita ka pa rin kahit may pader. At ito ang kwarto ko. Malaki siya. Mga 2.5 metro siguro. Oo, 8 siya. Palagi akong pabor sa diskriminasyon. Kaya kailangan ko palaging mas marami. Ganun ang nararamdaman ko. Sa madaling salita, oo, dito magiging opisina at kwarto ko ito. 2 gamit sa isa. Mukhang ayos, may mesa sa trabaho at kama. Parang kwarto ng ermitanyo. Oo nga pala, bakit? Simula pa lang gusto ko na maglagay ng 2 palapag dito para magkaroon ng mga bintana. Ito ang maaraw na bahagi, ibig sabihin timog, at mula rito, kita mo agad halos buong lote. Ibig sabihin, makikita ko agad kung sino ang sumusubok pumasok dito. Kahit na ganoon, makikita rin naman ito sa mga closed circuit television camera. Pero kapag nandoon ako sa 2 palapag, gusto ko laging mas malayo ang makita, hindi lang laging sa damo nakatingin. Hindi rin ganap mapagkatiwalaan ang mga kamera. Oo, hindi madali para sa akin, mga virus. Para sa akin sa estetika, mas gusto kong malayo ang makita dahil tayo ay malikhaing tao, alam mo naman. Dapat nating makita ang mga abot-tanaw. Palawakin natin yon palagi. Magkaiba ang makita at palawakin ang abot-tanaw. Kung di mo nga nakikita, paano mo palalawakin? Mahirap palawakin ang isang bagay na hindi mo nakikita. Napansin ko na maraming tao ang gustong manood ng mga parang siraulo at mas kaunti ang may interes na sundan ang mga ginagawa ng mga matagumpay na tao. Dahil dito, nabawasan ang nanonood sa channel ng kaibigan ko kamakailan. Paalala, ang channel ay Batina Usad Ba. Milyong beses nang pinanood ng tao ang mga video ni Constantine tungkol sa mga sa tingin niyang nakakatawa. Penoplex ang ginamit sa mga pader, beam ng kisame at pinto. At nang sa wakas ay naintindihan nila na hindi ito para sa libangan, kundi tunay na makabago at revolusyonaryong mga paraan ng napakamurang konstruksyon, mas kaunti na ang nanood. O baka ito ay pakana ng mga imperialista na tutol sa pagpapamura ng konstruksyon, kaya nila sinasadya pabagalin ang views? Sa tingin ko, dapat itama ito dahil makakatulong ang impormasyong ito sa milyon-milyong tao. Maganda dito, hindi ba? Ang aming napakagandang solusyon sa ventilasyon ng bubong na ito. Alam nyo naman siguro na dapat may ventilasyon sa pagitan ng insulation at ng oriented strand board. Kaya dito sa amin, ang ventilasyon ay dumadaan na sa ganitong uri ng bubong. Merong ventilated na bubong pala. Hindi ko alam noon, pero nalaman namin pagkatapos at bumili ako ng dagdag pa. Ngayon, dito lumalabas pero nakakatawa. Bakit dito rin dumadaan? Ibig sabihin, ang contour at lathing ay papasok sa ilalim ng soffit, kaya ventilated ito at maganda ang kalalabasan. Talaga? Sobrang saya ko na ganito ang naging desisyon natin. Ang ganda, sa tingin ko. Yung ganitong klase ng bubong, bihira mo lang makita at gusto ko talaga yung ganitong estilo. Dito may mga pagbabago, iba-iba ang mga anggulo. Pati taas ng bubong ay magkakaiba. Pero sa kabuuan, napaka-interesante ng ganitong disenyo. Itong bubong na ito ay sarili kong desisyon bilang designer. Sa totoo lang, buong istruktura ay parang disenyo ko talaga. Ako mismo ang nagdrawing.
nagplano, nag-isip at gusto ko na ganito mismo ang itsura ng lahat. Ayoko talaga ng matatarik na dalisdis kasi takot ako sa taas. At saka baka sakaling kailangan umakyat doon, hindi ko kakayanin. Pero dito, kaya kong maglakad ng maayos. Isa pa itong plus, kasi kung hipa ng hangin ang niebe mula sa ganitong bubong, isinasaalang-alang dito ang direksyon ng hangin. Kaya ito ginawa hindi dahil gusto ko lang. Pero ganito talaga umiikot ang hangin at tinatangay lahat, gaya ngayon. Oo, sobrang lakas ng hangin ngayon. Tara na't bumaba tayo. Ang laki nito ay tanda ng perpeksyon ko. May namumuno rito. Dito siguro, nandito na palasok. Iniisip ni Yasha na astig akong tao kapag naglalakad ako sa bubong. Oh wow! Salamin opa! Kailangan kong pulutin lahat ng kabute at berries dito. Sige, alis na ako. Ayan, yan ang sinasabi ko. Kita mo? Ayan. Madalas agad nilang sinasabi, grabe, di ko maintindihan ang mga taong yan. Kailangan naman, alam mo yun, mag-isip din ng kaunti tungkol sa teknolohiya. Dito, hindi tinamaan ng araw. Kaya ayos lang dito. Dito naman, mas tinamaan. Pero ito ang timog na bahagi. Kaya dito, mas malaki ang epekto. Pero alam ko naman ang solusyon tungkol dito. Hindi ako natatakot sa ganitong mga pagsubok. Ako mismo ang gumagawa ng mga ito. At ako rin ang lumulutas sa kanila. At ganito araw-araw. Araw-araw. Walang pahinga. Ayan lang. Kaunting aayusin ko. Si Constantine ay naglagay ng bagong bintana. Oo. Mga bintanang walang frame? Oo, ito ay frameless na salamin. Kasi dati may mga glass panel ako. At para talaga sa mga yon ginawa ang mga butas na ito noong una. Pero may problema sila, iisa lang chamber nila. Umaasa pa rin akong makapaglagay ng maayos na bintana balang araw. Pero sa ngayon, ito muna ang solusyon. Ibig sabihin, mas maganda pa rin ito kaysa sa plastic na pambalot, pero mas mababa pa rin kumpara sa mga normal na bintana. Oh, hayaan na muna natin ganito. Hindi sila nabubuksan. Hindi. O nabubuksan? Saan sila nabubuksan? Nababasag lang lahat. Tanda ko pa, dito sa pintuang ito tayo unang nagkakilala. Oh, ngayon ganito na. Sa madaling salita, mula sa antresol na palapag, mula sa ikatlong palapag. Dito. Nagkaroon ng sakuna dito dahil sa sobrang lakas ng lipad, napuno agad ang balon. Kakapalit ko lang ng balon. Siguro 2 beses lang sumingaw. Tapos dito na lahat napunta. Ito ay pandikit foam. Oh, ito ay pandikit foam. Wala namang nangyayari. Sa pinto. Pinto. Oo, parang wala namang problema. Ano nga ulit ang sabi mo na kailangang baguhin doon? Akala ko talaga hindi ko matanggal, na parang hindi talaga kakayanin. Oh, tinatanggal ko yung mga patak na ganito, kagaya nito. Hindi ko alam. Naalala ko nung huli kang nandito, tinatrabaho mo pa yung terasa. Hanggang ngayon tinatapos ko pa rin yon. Nakatulong naman yon kahit papaano. Oh, Noon, sahig ang ginagawa namin at ngayon, eto ako. Mas kaunti na ang trabaho ngayon. Kita na ngayon na terasa na ito, hindi lang basta bubong. At gusto ko ito, buong tag-init dito kami nag-enjoy, pati bahagi ng taglagas. Ayos lang. Sa totoo lang maganda. Sa tingin ko, tama ang naging desisyon. Madami ang tawag dito ay beranda, kahit magkaiba ito sa terasa. At dito, wala talagang mga salamin. May mga likido o kung ano-ano. Uso ngayon yung parang kurtina na gawa sa plastic. Pero hindi. Wala akong balak maglagay ng ganon. Kung sa taglamig ay may hangin na pumapasok at gusto kong manatili sa isang saradong lugar. May bahay ako kung saan pwede akong umupo, uminom ng kape o tsaa, magpahinga, at magduyan sa rocking chair. Hindi naman kailangan gawin ito tuwing taglamig sa tinatawag na aquarium. dito sa'yo parang ginawang bar counter. Oh. Oo, komportable dito uminom ng kape o tsaa. Maaaring sumipsip ng ulan.
Sana ang pagbisita ko ngayon ay nagbigay linaw sa maraming bagay at maging kapaki-pakinabang sa inyo ang impormasyon. Kaya't pindutin nyo na ang like button.